makakabawas ito? Dahil kung nakikita natin, siguro marami sa inyo nakaka-experience na yung mga motor sumisingit, kanan, kaliwa, magugulat ka na lang, nasa tabi mo na, sumabit na sa iyo, tapos kakamot ulo. Hindi pa rin nawawala ang mga hindi disiplinadong motorcycle riders na karaniwang nagiging sanhi ng aksidente sa daan at nagdudulot ng masikip na traffic. Bunsod nito, patuloy na pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga suwestyon na muling ibalik ang motorcycle lane sa EDSA na planong itabi sa bike lane. Isa sa mga konsiderasyon sa pag-aaral kapag meron ng motorcycle lane sa EDSA ay ang pagbabawal sa mga ito na dumaan sa flyover o underpass. Ibig sabihin, ang mga motorsiklo ay dadaan lamang sa service road kung saan naroroon ang mga stoplight. Ayon sa MMDA, sa pamamagitan nito, hindi nasisiksik pa sa ibang mga sasakyan sa flyover o underpass ang mga motorsiklo. Kasama po sa pinag-aaralan namin yan na kung bibigyan natin ng motorcycle lane, hindi na po sila papayagang dumaan sa overpass at underpass. So, diretso po sila. In terms of pag-iimbudo, makakatulong yan kasi mababawasan. Inaasahan naman ng MMDA na magiging epektibo ang motorcycle lane sa EDSA para makabawas ng traffic tulad ng ginawang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagawa naman natin yun sa Commonwealth at nakita natin yung magandang epekto. Although, hindi pa siya fully na-implement dahil nga wala tayong NCAPs na ngayon na supposedly yan na magre-regulate talaga. Target na ng MMDA na magsumite sa Department of Transportation sa susunod na buwan ng resulta ng kanilang pag-aaral sa planong ito. Samantala, para sa mga rider na madalas dumaan sa EDSA, pabor naman sila sa paglalagay ng motorcycle lane. Pero questionable kung maipatutupad ito ng husto. Inaasahan din nila na magiging mas matagal ang kanilang biyahe kung hindi na sila dadaan sa mga flyover at underpass dahil sa dami ng mga stoplight na kanilang madadaanan sa mga service road sa kahabaan ng EDSA. Palagay ko dapat kasi minsan nawawalan kami ng pwesto eh. Kaya yung iba sumisingit-singit, minsan pupunta sa bike lane. Kung may motorcycling kami, parang katulad sa Commonwealth, mas okay, mas yung takbo namin, dire-diretso lang. Hindi may iwasan. Kahit ganun yung nangyari siguro. Alin ang hindi may iwasan? Ngayon mga pagsingit-singit sa mga sakyan pa rin, kahit maglagay ng motor rin ko sa hali. Dahil? Napakadami motorista tsaka traffic dito sa atin talaga sa Pilipinas eh. Para naman sa isang Urban Sustainable Mobility Advocate Group na Alt Mobility PH, isang progresibong hakbang ang paglalagay ng bukod na linya para sa mga motorsiklo. Ayon sa direktor nito na si Ira Cruz, kapag mas maayos kasi ang patakaran sa kalsada, nagkakaroon ng mas maayos na pagsunod ang mga motorista. Lalo na ngayon na umaabot na sa 170,000 na riders ang dumadaan sa EDSA kada araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.